brothers and sisters, the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning, mga kapatid, at panalangin ng biyaya ng buhay, kalakasan, kapayapaan, at maging ang kasaganaan ng buhay. So ngayon, pag-usapan natin itong the Sabbath day. Maraming mga taong nagsabi na si Jesus daw ang the lawbreaker. Bawalang paggalang sa kautusan ng Ama. Now, tingnan natin, alamin natin kung may nalabag ba si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kung balikan natin yung Old Testament na kautusan ng Diyos sa mga Israelita, napakatindi. Kasi binanggit doon na ipangili ninyo ito, ang sino mang hindi magpapahalaga, mamamatay. So, napakatinding na ganon. Siguro, kung titingnan natin, ang parusa ba ng Ama ay agad-agad na mamamatay o kung walang Diyos ang tao ay prone sa kapahamakan o maging sa kamatayan. Baka ganun ang idea. Ang pagdating kasi ng mga Hudyo ay talagang implementation ay napakahigpit. Kapag hindi ka nagsasamba, nagpapahalaga sa araw ng pamamahinga, talagang mamamatay. Napakatindi. So, pagdating ni Kristo, may mga time na binanggit siya na sabi ba na mayroong mas dakila pa kaysa araw ng pamamahinga at tinutukoy ni Kristo ang kanyang sarili. Gustong iparating ni Jesus sa atin na mahalaga ang buhay kaysa kautusan. Kung ang tao ay in danger, gaya ng issue ng ating gospel, nagutom yung mga disipulo ni Kristo, naglalakad. So, walang choice kundi kumain. Siyempre, gutom ka kakain ka. And then, yun nga, binanggit ni Kristo, kung nahuhulog ba ang tupa sa bangin o sa balon, di mo ba ililigtas? Siyempre, ililigtas mo yon. And then sabi ni Kristo, how much more yung tao? Mas sigit pa kaysa tupa na yon. So, yung ganong kaisipan, nakita natin na ang kautusan ay gabay, guidelines ng tao para mabuhay, para maiwasan ang kapahamakan o maging kamatayan. So, ganon ang interpretasyon na hindi agad-agad na parusahan mo siya, patayin mo siya kasi hindi nagpangilin, hindi nagpapahalaga. Di ba may time na kumukwestiyon yung mga alagad ni Juan, bakit daw hindi pa kayo nag-aayuno? Yung kay Juan na alagad nag-aayuno na, yung mga Hudyo nag-aayuno na. Si Jesus at yung mga apostol niya ay nagkainan pa doon sa kasalan. Ang binanggit, ang response ni Jesus doon ay hindi naman pwedeng kami. Nandito pa kami sa kasalan, hindi naman pwedeng maging malungkot ang aming mga mukha kasi pag-aayuno, kailangan mo maging malungkot, di ba? So sabi ni Kristo, after sa kasalan, kung kukunin na itong ikakasal, ay doon na sila mag-aayuno. So sa panahon ni Kristo, wala siyang fixed days. Kung tapos na sa gawain, doon siya na dumadalangin, nakipag-usap sa Diyos. So yun ang nangyari sa panahon ni Kristo. So alamin natin kung nalabag ba ni Jesus ang kautusan ng araw ng pamamahinga o baka na-misinterpret lang ng mga Hudyo noon o baka dinagdagan ng mga Hudyo para makontrol ang tao kung ano ang utos ng Diyos Ama about sa araw ng pamamahinga. So, minsan din sobrang babaw na yung saklaw ng araw ng pamamahinga. Imagine, bawal kumain, bawal uminom, parang hindi naman siya makatao. Kung yun talaga ay utos ng Diyos na bawal kumain, bawal uminom, bawal gumalaw-galaw during sa araw ng pamamahinga. So napakababaw yung kanyang definition para masabi nating husgahan ng isang tao maging sa kamatayan dahil hindi siya nagpapahalaga sa araw ng pamamahinga. So dito makita natin na may mas mahalaga pa sa kautusan at yun ang buhay. So yung right to live, maganda yun. Yun ang nakita ni Kristo na lalo na pag may nangangailangan, so yun talaga, may kautusan pero mas higit yung buhay ng isang tao. Kaya dapat iligtas yun. Although may batas. Okay? So yun ang magandang observation sa araw ng pamamahinga. So hindi kasi maiwasan kung ang tao ay may emergency, di ba? May mga emergency. Kung baka nagugutom na talaga siya, hindi na niya kaya.
pwede na siyang kumain, although may batas. Na ang gustong iparating ni Kristo, unahin ang buhay, okay, yung kaligtasan ng buhay, yun ang gusto niya iparating. Unahin yung kaligtasan ng buhay and then implement ang batas. Okay? Kasi may mas mahalaga sa kautusan at yun ang buhay. So sa Luke 6:9, ano ba ang binanggit dito ni Kristo? Sa Luke 6:9, sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan, alin ba ang naaayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Kasi hinuhusgahan nila patayin yung mga hindi nagpapahalaga sa araw ng pamamahinga. Sabi ni Kristo, alin ba ang mahalaga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? So sabi pa nga ni Jesus, si Haring David nga, nung nagutom siya at yung mga kasama niya pumasok sa templo ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na para sa pari lamang. Pari lang dapat kumain. Nagkasala ba sila? So yan sabi ni Jesus. Ang mga pari din ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw ng pamamahinga. Gayon may hindi sila nagkasala. Di ba? Yun ang patutunan ni Kristo. Si Jesus at kanyang mga apostol ay wala ring nalabag. Bakit kaya walang nalabag? Sa mata ng mga teachers of the law, nilabag nila. Pero kung titingnan natin, baka gutom na talaga kaysa pinahintulutan ni Jesus, di ba? Baka ma-collapse pa yan eh. Kaya kung bakit kumain sila, pinahintulutan yun ni Kristo. At sinabi ni Jesus, mayroon pang mas dakila kaysa kautusan. So, narito ngayon. So, pinapahayag ni Jesus na meron siyang authority upang pawalang visa, exemption of the law, or ipapatupad. So hindi naman ibig sabihin na tinanggal ni Jesus yung kautusan na yun. Kasi ang araw ng pamamahinga ay utos ng Diyos upang pahalagahan o sambahin. Pero yun nga, hindi porkit may utos ng ganon, pumapatay na lang ang tao dahil nilabag. So, hindi yun ang hindi makatarungan na pananaw yun para kay Kristo. So tingnan mo na yung right to live. Kung emergency talaga, kailangan unahin mo 'yon. Kaysa kautusan, kaysa i-implement mo ang kautusan. So Jesus ay Panginoon ng araw ng pamamahinga, kaya pwede niyang palalimin pa ang kahulugan ng kautusan, ang saklaw nito at yung bisa. O tama naman. Kasi sabi nga ni Kristo, maraming namamatay dahil hinuhusgahan ninyo sa simpleng kautusan. Hindi ninyo tinitingnan yung karapatan niyang mabuhay. Kung bakit nagawa niya yon. So sa Matthew 12:10, tinanong nila si Jesus na ayon ba sa kautusan na magpagaling ng may sakit ng araw ng pamamahinga? Nagkaroon kasi sila ng general view, pag sinasabing araw ng pamamahinga, pahinga talaga yon. Kaya ang tanong nila na ayon ba sa kautusan na magpagaling ang may sakit sa araw ng pamamahinga? So ang sagot ni Kristo dito, kung kayo'y maitupang nahulog sa bangin o sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo itutulungan, iahon? Sabi ni Kristo, higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. So yun ang paliwanag. So hindi porket ito ang batas, dahil ito ay batas, bawal na lahat. So titingnan pa rin natin yung karapatang mabuhay ang isang tao. May mga time kasing emergency, di ba? Mga ganyan. Gaya ng nahulog ang isang tupa. So hayaan mo bang mamatay doon dahil may batas? So iahon mo na yon. Sa tingin natin, yun ay nagkasala sa araw ng pamamahinga. Pero ang binanggit ni Kristo dito ay yung karapatang mabuhay. Okay? So, yun ay mahalaga sa Diyos. So, may purpose kung bakit naghayag ang Diyos ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Yan ay upang igalang natin siya. So, ganon. Pasalamatan natin siya. Pakabanalin ang araw ng pamamahinga. So, yun ang pinaka-purpose. Ngunit, sa usapin ng buhay, kaligtasan ng buhay, nararapat pa rin yan sa Diyos. Kalooban pa rin ng Diyos na iligtas mo yon. Yung pagkakawanggawa ay kalooban pa rin yan ng Panginoon. So pag emergency matter, mahalaga ang buhay kaysa kautusan. So hindi ka nagkasala niyan sa harap ng Diyos. So yun ang paliwanag ni Kristo. Sa mga Kristiyano, sa mga taga-sunod ni Kristo, for example,
Ang Jewish ay Saturday, and then ang pagsamba naman ng mga Kristiyano ay Sunday. So ibig sabihin ba nagkasala ang mga Kristiyano sa araw ng pamamahinga? Kasi binago. Binago Saturday, naging Sunday. So kung titignan natin, traditional talagang Saturday. Pero yun nga, pinagbawalan sila noon na makilahok sa Jewish teaching dahil sumunod sila kay Kristo. So walang choice sa mga apostol kundi gumawa ng sariling araw ng pamamahinga. And then namatay si Kristo Sunday. So yun na yun ang naitalang araw ng pamamahinga ng mga Kristiyano, Sunday. So ang tanong, nilabag ba? Hindi sa masabi nating nilabag ng mga Kristiyano kasi una, nagkaroon ng excommunicado ang mga apostol noon. Pinaalis, kumbaga hindi na nila pinahintulutang makapasok sa sinagoga kasi yung teaching na sinusunod nila is teaching ni Kristo, hindi Jewish teaching. So, hindi sila nagkasala kasi pinagbawalan nga And then, nabuhay muli si Kristo Sunday. So, yun na ang traditional na araw ng pamamahinga ng mga Kristiyano, Sunday. So, hindi na Saturday. So, yan mga kapatid, tingnan natin. Pag sinasabi kasing nilabag mo, ay talagang araw-araw mo na yung ginawa. Pero pag tinitingnan natin yung karapatang mabuhay, yan, hindi mo nalabag yon kasi kalooban din ng Diyos na mabuhay ang isang tao. So, mga kapatid, kung titingnan natin yung pangangaral ni Kristo, di ba sabi niya, hindi naman handog ang nais ko kundi habag at pagpapatawad. So, ganun na ang pamantayan natin sa New Testament. Habag at pagpapatawad. Ibig sabihin, tingnan natin yung karapatan ng bawat isa, paano niya isabuhay ang buhay at paano niya isabuhay ang kautusan ng Diyos. So, ganun na ang pamantayan ni Kristo. Si Jesus nga, yung titingnan natin, nagpapahinga lang siya, dumadalangin siya sa Diyos pag tapos ng kanyang gawain. So, hindi siya fixed days. May time namang pumunta si Jesus sa sinagoga sa araw ng pamamahinga. Pero, yun nga, nagpagaling siya, di ba? Ginawa pa rin niya ang gawain. So, nagpapahinga siya pagtapos ng lahat. So, yun ay, yun ang observation natin sa pagdating ni Kristo. So, hindi niya nilabag kasi nagbago na ang pamantayan. Nagkaroon tayo ng panibagong kasunduan, New Testament, at ang pamantayan ni Jesus is New Testament. Okay? Hindi naman ibig sabihin na tinanggal ni Jesus ang Old Testament. Andyan pa rin yun. Ang tinitingnan na ni Kristo ay parabagang inaayos, nagkaroon lang ng amendments, di ba? Nagkaroon lang ng amendments ng mga kautusan, yung mga aral na ipinapatupad nila noon na nahihirapan ang tao, yung karapatan ng tao na mabuhay. So naway maintindihan natin mga kapatid na ang kautusan is guidelines, paano natin sambahin ang Diyos, pero hindi ibig sabihin na wala na tayong karapatang kumain kapag gutom na. Meron pa rin. Kasi kung kaya mo pa, pwede naman na huwag kang kumain sa araw ng pamamahinga. May mga taong hindi kaya kasi may sakit o kailangan kumain, lumakas ang katawan. So, hindi siya nagkasala kung kumain siya sa araw ng pamamahinga. Okay? Amen? In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.